laban kay Kiko Barzaga, kay Congressman Kiko Barzaga. Ayan, tignan nyo. Ito talaga yung intensyon, mga kababayan. Ito yun. Yan talagang intensyon ng Bangag Administration. Right? Ayan, binalita na nila. 1 hour ago yan. Ang sabi dito, although sumuko siya voluntarily, alright, ang sabi dito sa kanyang, dito sa balita, from Police Regional Office 4A sa Cavite. Okay? Ito yung, ito yung copy ngayong araw, no, kanina, 13. Is it kanina? Kahapon na dyan sa inyo sa Pilipinas. Dahil sa 8 cyber libel case o yung kinaso sa kanya. Hi, mga palangga, how are you? It's 2 a.m. At syempre, tayo ay ginto-ginto ang ating hair today. Okay, natin yung alindog natin. Alright. Umaanggulo muna tayo. So, how are you? Ayan, so ang Bangag ay nagpakitang gilas sa kanyang interview sa mainstream media, okay, sa mainstream media. At least, lumabas na siya at buhay pa ang Bangag at wala sa freezer. Okay? At wala siya sa freezer, di ba? Wishful thinking nyo lang naman natin lahat na sana nga naka-freezer na ang gago. Right? Ngayon, mga kababayan, nagsalita siya like around 12 minutes. Nagpa-press con siya. In fairness, ando doon yung mga media, nagpakita, nag-jumping jack pa ang Jolol, nag ganun-ganun. Tapos hiningal naman siya, di ba? So, doon sa kanyang statement, i-counter lang natin na tinanong siya, of course, about sa kanyang health. Sabi niya, very, very healthy daw siya. Okay, but, you know, nag-contradicting, yes, sabi ni Ana CH. Very, very contradicting yung statement ni Bangag. Paano ka maging very, very healthy kung ikaw ay umiinom ng allopurinol? Well, sinabi naman na may gout siya. Paano ka maging very, very healthy kung meron kang hypertension? Diba? Solid Maharlika na ko palangga. Marivic, MGT. Paano ka maging healthy? So anyway, mga ano lang yan, mga pang-counter natin dito sa Bangag na ito. Okay. Ngayon, sinasabi niyang healthy siya at sinasabi niyang magaling na daw siya sa kanyang diverticulitis. You know? But anytime pwede yan ano uli yung episode mo, di ba? Bangag, hindi ka magiging zero na magiging magaling. Kasi who knows? Mga kababayan, who knows na kung may taning ba si Bangag, sasabihin ba niya na may taning na yung buhay niya? Sige nga. Ikaw na presidente na patuloy na nagnanakaw every minute, sabihin mo na may taning ka sa buhay, may taning ang buhay mo? Definitely hindi. Pero mga kababayan, sabi ko naman sa inyo, kapag inadya ng Diyos, who knows, baka, less than 6 months na lang ang itatagal ng buhay niya. Wishful thinking natin. Paano maging healthy ang isang addict, sabi ni Renka. Right? Ngayon, mga kababayan, sinasabi niya na, yun nga, healthy siya, tapos gusto mo, magpunta pa tayo sa gym, ganyan-ganyan. Pero hinihingal, okay? Hinihingal ang gago. Okay? No, solid barley ka na ako. Mag-settle na tayo, buhay pa si Bangag. Alright? Wait. Buhay pa siya, o hapit ng matigok, sabi ni Salome. Ngayon, ito i-connect natin yung dots. Okay? Ano yung mga dots, di ba? Una muna, umamin siya na may sakit siya, di ba? At umamin din si Clarissa Cataracola sa Castro, like, na si Bangag ay in pain, di ba? Maximum level of pain. Yung sinasabi niya. So, paano ka nga magiging healthy kung may maximum level of pain ka? At alam naman natin na talagang si Bangag gumingiwi na, nabubuyoy na ang gago, but ganun pa man, okay? Kaya talagang
Etong mga, by the way, talagang yung mga naglalabas ng, tawag dito, ng mga result, yung mga Saint-Lux na yan, i-double check natin pag napadalan tayo niyan. Kasi, yang sila bangag, nagtatanim talaga ng fake news dyan. Alam naman natin. So, we can only ask, kaya, di ba, dapat tatanungin natin, buhay pa ba siya? Nasa freezer ba siya? Dapat nasa freezer. Kasi, mahirap na sinabi ni ganito. Okay? Kasi sila din yan eh. Sinabi ni ganito, nasa freezer na. Tapos, natunaw pala sa freezer. You know what I mean? Pero, mga kababayan, alright? Ang eksena nito, pwedeng mamatay na talaga si Bangag anytime soon. Okay? Kailangan i-manifest. Now, here's the thing. Kahapon, nagkaroon ng Rage Coalition. Okay? I'm gonna gore this one because I want to gore someone today. Okay? O, nasa na siya? Okay? Ang ating mga kaanib, okay, sa pananampalataya, di ba? Nagsalta si Mayor Baste, ang dami pang nagsalta. Actually, hindi ko pa napanood lahat, so maybe we'll talk about that, yung ibang mga nagsalta. Pero isa lang naman ang bottom line lang ng pagsasanib puwersa kahapon kung saan nagkaroon ng press con, mga sinabi ni Mayor Baste na dapat ngayon i-set aside yung mga differences at magsanib puwersa, ganyan. Well, that's really true, no? Pagdating sa mga tunay na kung talaga kayo ay para sa bayan at para sa mga Duterte, pwede nating i-set aside yung mga differences natin. But of course, exempted yung mga alpot. Kasi they are not for you, for the people. They are for money. Absent nga yung mga, mga solicit gang. Kung may malita man, may maleta gang, may solicit gang din. Alright? Yes, sabi ni Arlene, nagpakita yung bangag, nagpatalon-talon pa, nag-jumping jack, nagtakbo-takbo pa ang gago, pero hiningal siya. Okay? So, doon mo tayo sa sinabi ni Mayor Baste, di ba, na very emotional siya, na isang ulo lang naman ang kailangan natin. Okay? Maraming pwede mo interpret, okay, doon sa sinasabi niya. Ibig sabihin, isang ulo lang naman ang dapat nating panugutin. Di ba? Isang ulo lang naman ang dapat magurgur o atakihin sa kasinungalingan, lahat, kung ano pa. Isang ulo lang naman ibangag ang punot dulo ng lahat ng pagnanakaw, lahat ng smuggling at kung ano-ano pa. Siya lang naman yung mastermind. Alright? Yes, congratulations to Mayor Baste Rage Coalition. Alam mo doon, magko-comment lang ako. Sabi nga natin, hindi lahat yan magkakasundo. Okay, mga politiko na mga sinusuporta natin. Ang kamutin ko na lang yung organikong ilong. Makatol ang ilong kasi sa buhok ni Palangga. Ano ba ito? Diba? Isa lagay, ano ko kaya to? Ano ko sa bilat ni Lisa Tanas ito, oh? Ipitin ko yung bilat niya. Anyway, mga kababayan, ang maganda, dahil sabi nga ni Mayor Baste, yun ngayon, umpisahan na natin dahil nga nag-declare na si VP Sara na mag-presidente siya at isang ulo lang kailangan na. Kaya sabi ko nga, isang ulo lang talaga, ipabahya na sa akin ni Inday Sara. Ako na talaga yung kanyang i-appoint sa Secretary of Gurgur. Alright? So, ngayon mga kababayan, nung sinabi ni Baste yan, ni Mayor Baste, naglabas ngayon ng letter, itong pag-uusapan natin actually, itong si Madriaga, yung ginagamit ng Bangag Administration. Alright? Na, di ba, na sinasabi na, inutusan siya ni, Bagman at kung ano-ano, ang nagbigay siya ng pera nag-deliver ng pera, mga ganong kasinungalingan, inutusan si ni Sara, So dahil today, ngayon mga babayan, after nung nagsalta si Baste kahapon, sinasabi na may assassination plot daw na pinlano ang mga Duterte o si Pangulong Duterte. Tignan na natin. Where is that letter? Okay, here we go. All right. So, nag-release siya ng statement. I don't know kung nabasa nyo, no? Teka, wait. Ito,
Ito yung sulat kamay. I-discuss natin to. Yan yung sulat kamay ni Madariaga. Alright? Okay, mamaya nagbati-bati tayo diyan. Okay, Madam Vindicated, dito lang dapat nakikinig. Yes, Vixie, thank you so much. So ngayon, itong si Madriaga, nag-release ng letter. Okay? Unang-una, English yung kanyang sulat. Hindi naman siya nakakapagsalita ng ng consistent na English. 'Di ba? Tignan natin dito. Ang sabi niya, mga kababayan. Okay. Iko-connect natin doon kasi eto ginawa nila yung script para later on pagbintangan ang mga Duterte kung sakasakali na mamatay na si Bangag anytime soon. Sabi kasi dito ni Madriaga na it all started sometime in 2021. Ang sulat niya, okay? Ano sulat niya? Okay. The strategic assumption of VP Sara Duterte. Yan ang nakasulat dyan, di ba? So sinasabi niya dito, mga palangging-ging, the strategic assumptions of VP Sara Duterte, the strategic tragedy of BBM's presidency or Bangag. Sabi niya, it all started sometime in 2021 when BBM with Senator Amy Marcos visited PRRD. They had an accord talk about the 2022 election. BBM was able to convince PRRD to have Sara to be his vice president. Okay. So sinasabi niya dito sa sulat niya na nagsimula lahat sometime in 2021. Dito pa lang, mga kababayan, sinungaling na. Bakit sometime in 2021? Kung gagawa ka ng letter, kung totoong letter, which is ito, istoryahe ito, letter ng kasinungalingan, bago ka sumulat, i-retrieve mo. Okay? I-retrieve mo kung meron ba kayong pictures, paano ka pumunta doon, saan kayo nagkita. Saan? Sabi niya, it all started sometime in 2020. Where? When, where, what, who, di ba? Saan sila nagkita? May picture ba siya? May proof ba siya na katulad ng ginagawa ng ating mga 18 Marines na talagang sinabi nila na nag-deliver sila? Ayan, may supporting documents, which is yung video, pictures, lahat, di ba? Ito, kwentong barbero lang. At sabi ko nga, for sure, it's either ang gumawa ng script nito, si Saba, di ba? Si Saba o si Liza Tanas. Well, si Liza Tanas at si Bangag naman ang nag-ano dito. Okay? Ang utos nito lahat. Sila Bangag. Okay. Sabi niya, although sinabi niya dito, November 2021, PRD mentioned to me about letting Marcos to run. Mentioned to me? Okay, saan? Okay, sabi niya. Mentioned to me about letting Marcos to run with Sara as presidential candidate, also has a plan of retaking the presidency of presidency from BBM by year 2025. This is to extend Duterte's control of the Philippine state and using BBM merely as a political tool. Plan of retaking presidency daw, mga kababayan, sa 2025. Paano? Paano i-retake? Di ba? Again, walang proof. Kundi puro chismis, puro chika lang, puro speculation lang. Kasi pwede kasi talaga ngayon, pwede anytime soon talagang matuluyan na si Bangag at mamatay na. Kasi later on may mga binabangit siyang lason-lason dito, mga kababayan, di ba? Tapos sinasabi pa niya dito na PRRD told me that BBM knows already of him stepping down by the year 2025 and yield his post to VP Sara. Okay? PRD told me that BBM knows already. Unang, mga kababayan, ito ay kwentong kotsero, kwentong barbero, dahil walang maipakita na dokumento na saan sila nagkita, sa restaurant ba, sa bahay ba, sa CR ba, sa imbornal ba, yung mga ganon, di ba? So lahat ito puro kasinungalingan. PRD wanted me to share some advice. My advice was simply to create separate security unit of the Office of the Vice President. Si PRD hingi ng advice sa isang kidnap or ransom gang na may mga napatay, na may mga dinukot na mga biktima. Sabi niya, I eventually recommended the newly built Camp Aguinaldo training school to the designated
home base and headquarters where I am presently teaching strategic tactical transport course. BRD then, and then I called up the DND Delphine Lorenzana to create a VPSPG and make CCEA. Okay? Training School of its headquarters, da. Okay, tinawagan daw niya si Lorenzana. Okay? Dito pa lang, mga kababayan, okay, sana nagkaroon siya ng attachment. Okay? Asaan yung log calls? Kailan siya tumawag? Anong oras? Diba? Katulad ng 18 Marines na naglabas ng ebidensya, yung mga delivery, yung mga resibo na pinadala ng mga kagamitan ng ICC, diba? Doon dito sa Amerika at sa Netherlands, diba? Yun yung mga ganun documents ang kailangan natin na ipakita sana nitong hayop na ito na alam naman natin, ito talaga ay gawa-gawa ng dilawan, tiglawan, lalo na ng Bangag administration. Okay. Alam na daw ni Bangag na mag-step down sa 2025. Alam na pala ni Bangag, ba't hindi nagsalita si Bangag? Dapat noon pa nila sinabi ito. Dapat nauna na si Bangag nagsabi na, may usapan kami ni PRRD na ganito, na ganyan. Kasi kinausap ako na ako na lang daw muna tumakbo, ganyan. Ito ay isang kasinungalingan. Nag-advise daw siya na mag-create ng VPPSG na private, Ano yun? Mga kababayan, sabi ko nga, walang ebidensya. Sabi pa niya, the strategy is that Sara, upon assumption of office as the president, succeeding BBM should only serve less than 4 years of presidency to make her still eligible to run as president by 2028. Mga kababayan, etong gagong to, obvious talaga na binigyan ng script ito ng Bangag administration na syempre kapalit na baka ipardon siya or what later on bago sana mamatay na magurgur na si Bangag, etong hayop na ito para matapos na. Kasi sabi nga ni Basi, isang ulo lang naman ang kailangan ng Pilipino para matapos na ang paghihirap ninyo sa inyong mahal na inang bayan. In the event that BBM refuses to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measure of overthrowing BBM should be considered like impeachment, assassination by poisoning, or any other means and by the use of people power that will be triggered by PRRD with the participation of active and retired PNP generals. Okay. Dito natin ngayon i-connect, mga kababayan, yung binabanggit ni Baste na isang ulo lang naman kailangan natin. Na wala na, we don't know, we can interpret whatever kung ano sinasabi ni Baste. Pero ang interpretation ko dyan, isang ulo lang naman ang kailangan natin na matapos na o pwedeng magurgur na, mamatay, atakihin kung ano pa man o ipakulong, ijitay o whatever, 'di ba, sa ngalan ng batas at nang matapos na yung paghihirap ng bayan. But definitely, that's not gonna happen dahil sila ang namumuno ngayon. Ngayon, mga kababayan, yung sinasabi niyang assassination by poisoning chuchu-chuchu, mga kababayan, pwede kasi na talagang may taning na si Bangag, possible yon na may taning siya na mabubuhay na lang siya ng ganitong certain amount of, number of months. Di ba? Mga kababayan, possible. Huwag natin titignan ng talagang naaagnas na yung kaloob-looban niya. Pwede yun Kasi marami naman tayong mga naging pasyente na may mga cancer patients na ang lakas-lakas ngayon, they can talk, mas lakas pa, they travel the world, you know what I mean? Tapos later on, pag nag-deteriorate na lahat, boom. Okay? Possible yun. Yun yung mga wishful thinking natin. Then, ibibintang sa mga Duterte, lalagyan ng madali lang yan palalabasin. Kunyari, si Bangag ay dying na. Ito yung mga ginagawa nila in advance na, nilalatag na nila sa taong bayan na para kapag namatay sakali si Bangag, okay, o magjigti siya o whatever, eto na, sabi sa inyo sinabi yan nung Madriaga, chuchu-chuchu, na nag-usap sila ni PRRD na ganyan-ganyan, mga ganong kasinungalingan, di ba? Na pwede siyang gurgurin, gurgurin through lason or whatever form or way of gurguring. Di ba?
Asan yung ebidensya niya na pinag-usapan nila? Eh, di ba leader siya ng sindikato? Dapat may recorded siya or yun na nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, at least man yung lugar, saan sila nag-usap? Saan? Sino ang mga kasama niya? Di ba? Pwede ba yun? Sino ang mga kasama niya? Oh, ano pa sabi dito? This plan of overthrowing, if all else fails, will be preceded by mass resignations of government officials, civil and religious leaders, and simultaneous rallies, assassinations of government officials and officers, civil disobedience, and lastly, assault of Malacanang Palace by mixed-hired militants. Mga kababayan, ulitin ko, itong sinasabi niya, mass resignation, chuchu-chuchu, ito ay pwede kasing may mangyayari talaga na mag-aalsa ang taong bayan, lumabas na, hindi natin alam, baka may nagpaplano na talaga ng mga taong bayan na anytime soon dahil sukang-suka na sa gobyerno ni Bangag. Di ba? Masyadong over yung kanyang pagdetalye, hindi ganito. Okay? Hindi ganito ang totoong nag-usap. Ito ay pang teleserye, pang drama-rama. Di ba? Script ito mga kababayan. Sinasabi niya dito. Okay? Civil disobedience, last assault na kanyang including partners group affiliated with PRRD. Ayun, si PRRD daw ang magli-lead, ganyan-ganyan. Mga kababayan, ito ay, sabi ko nga, ito ay script na naghahanda sila na kasi nga, who knows? Di ba? Kailan ba nagsasabi ang bangag na ito? Baka sabi ko, baka sinaksakan lang siya ng highest form of, yung pain medication na kung saan yung iniinda niyang sakit, yung nabubulok niyang pagkatao at ang kalaman-lamanan niya ay kailangan niya lang, kailangan niyang uminom ngayon para magmukha siyang malakas, mag-jumping jack siya, magpakita siya sa media, ganyan-ganyan. I challenge this bangag. Okay? Mag-live ka everyday. Mag-update ka ng live kung kaya mo. Kasi, for sure, pagkatapos ng papakitang gilas, babalik ka na uli, hihiga ka na. It's either, higa ka na sa kama mo, sisinghot ka na ng pulburon mo. Okay? Dahil itong inyong mga ginagawa na after the Rage Coalition, din naglabas kayo ng mga gantong kadyutahan. Ito sanay naman ito sa, sanay naman siya sa pagiging sindikato niya. May kalalagyan to lahat. Kasi itong ginawa niyang kasinungalingan, pwede talaga siya makulong dito sa kanyang mga kasinungalingan. Puro kwento, puro kasinungalingan, walang makikitang proof, audio, video, ticket, kailan siya from Manila, lumipad ba siya ng Davao? O, di ba, yung mga ganon, telephone conversation, di ba? Lahat ito hearsay, lahat ito ay bangag, bangag script. Mga kababayan. Kasi, kung nagkukwento ka, sometime, okay, ganitong ganyan, November of ganito ganyan, nandito kami sa restaurant, nandito kami sa ganitong club, nandito kami sa bahay ni ganito, ni ganyan, nag-usap kami ni PRRD na ganito, wala siyang mai-produce na ganon. Kasi ito ay puro nga kasinungalingan. Mga kababayan, ang sinasabi niya na na sabay-sabay na magkakaroon ng operation yung AFP, PNP, 'di ba? Mga active retired generals, mga fraternities, yung mga gang daw na connected kay Pangulong Duterte, chuchu-chuchu, religious group, Ito ay isang kasinungalingan. Mga kababayan, sabi ko nga, hindi nga niya mapangalanan sino-sino yung mga retired generals na sinasabi niya na inutusan siya ni PRRD. At sinabi niya, alam na ni Bangag, ito, mga planong ito. Bakit hindi nagsalita si Bangag? Noon pa. Nung the moment na si Inday Sara kumalas sa Bangag administration. Di ba? Okay. Ngayon, ito nga sabi ko kanina sa inyo. Sino ang kasama niya? Okay? Sino ang kasama niya? May driver ba siyang kasama? Nung nakipagkita siya kay PRRD? Nasaan siya? Yung mga ganun ba? Lahat ito sabi ko nga sa inyo kasinungalingan. Narcelina, thank you so much, my darling.
Okay? So kaya itong mga kasinungalingan ni Bangag ng gobyernong ito, kaya deserve talaga ni Bangag na magurgor na. Kumbaga, sabi ni Carmen, kumbaga bahala na kayo diyan, paki ko sa inyo, sabi niya. Magutom kayong lahat. Okay, ganito. If you compare doon sa mga ano natin, sa mga whistleblowers na ayaw ipatawag diyan sa Congress, katulad nga ng ating 18 Marines, mga kababayan, kumpletos rekado sila na willing sila na humarap sa Senado, sa Kongreso, pag sila ipinatawag, kasi meron silang hawak na ebidensya. Okay? Ito wala. So alam nyo na yung lason-lason na ito, okay? Lason-lason na yan, pwede kasi talagang si Bangag ay may ano na, may taning. Okay? Tignan mo, yung kasama nilang may taning na buhay pa. Hindi natin alam kung ilan na ang ninanakaw ng mga ito. Kasi ganito, mga kababayan, mga palangga. Sabi nga, you have to do something. Kasi very effective ang mga Filipino when it comes to social media. Tignan mo, si Bangag, imbis na nakahiga yan, nakaratay at sumisinghot yan, kailangan niya bumangon, kailangan niya magpakitang ginas. Sabi ko nga, kung may taning talaga ang buhay ni Bangag, posibleng may taning, okay? Nagmamadali na yan sila ngayon. Okay? Dahil napag-alaman natin, etong pamilya ni Bangag, eto si Sandra at ang mga kasabwat nila, every minute o every second, okay? Sumasakay, well, nakita nyo naman sa, yung pasabog ng mga Marines, sumasakay sa mga private planes, pumupunta sa ibang bansa, sinabi ko na to sa inyo, para i-transport ang pera ninyo gamit ang fake passport. Yan. Charis. Sabi nga ni Baste, di ba? Yan, kung matino talaga ang immigration natin, pero kaya nga walang magiging matino dyan dahil lahat sila magkakasabwat. Napag-alaman natin, mga kababayan, sana may magsalita dyan, sa nakakakita dito sa pamilyang Bangag, hindi lang si Charis, ang mga pamilya, mga kasabwat ni Bangag, they traveled using fake passport. Fake pero original. Sila, gagawin lang nila yan sa immigration eh. Kunyari, maggagamit sila ng ibang pangalan kasi nga, pag naka-private plane ka, hindi ka naman dadaan hindi ka naman dadaan sa, what do you call that? Yung normal na process ng immigration, di ba? Nabababa ka, interviewin ka. So pag may private plane ka, ang pupunta sa'yo, yung mga immigration kung saan bansa ka lugar, di ba? Alam ni Cathy Binag yan. Kasi, sumasakay yan sa mga private planes, di ba? Alam niya yan. So ngayon, ito yung pinagkakabalahan nila. Habang tayo ay nagkakagulo, na nagtatanong, patay na ba si Bangag? Buhay pa ba si Bangag? Naka-freezer na ba si Bangag? Ayun, ang pera ninyo tinatransport sa iba't ibang mga bansa. Okay? Habang kayo ay, yun nga, sabi ko sa inyo, nag-wish na magorgor na siya. So, gumagamit sila ng peking passport. Bakit posible yan? Remember? Yung pinasabog ko sa inyo, yung 2 minor de edad na bata na pinakidnap ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Teddy Boy Locsin, yung asawa niya. Tingnan mo yan, tahimik yung mga ulol na yan. Kinidnap nila. Paano, balikan nyo yung issue na yon. Ang original passport ng 2 batang yon, na hawak ni Sheena, yung nanay, si distressed mother. Hawak niya. Kasi kapiling niya yung mga anak niya eh. Okay? Nung tinrabaho ni Lisa Tanas at ang mga kasabwat niya, yung mga yung mga inatasan ni Lisa Tanas, yung business partner niya, yung tatay ng mga bata, yung isa, remember that? May bit-bit na silang 2 passport ng bata. Fake, kumbaga, ginawa yun. Kumbaga, legit, paano mo ba sasabihin yun? Gumawa sila ng kopya. Okay? Gumawa sila, through immigration, you know what I mean? Through immigration, ginawa nila ng 2 passport yung batang yon para pagdating doon, pagkuha nila, mayroon ng passport na talagang nakalagay sa immigration. Recorded na gano'n-gano'n. Pero ang original nasa nanay.
'Di ba? Ang original nasa nanay. Well, nagsalta na ang nanay nun. So yun. So ganun din ang ginagawa ng mga bangag. Nagpapalit sila ng mga pangalan, gumagamit sila ng ibang pangalan, para nga naman walang record. 'Di ba? Kasi kahit na naka-private plane ka, original na fake passport, grabe, sabi ni Ayam. I think that's the right word, no? Ang hirap, original na fake passport. So yun ang ginagawa nila. Nagta-transport sila ng pera, nakita nyo naman, helicopter, maleta, okay? May nagbigay nga sa atin ng information. Noon pa isa sa na-expose ko, dinadaan nila ang pera through cryptocurrency. Kaya kawawa kayo. Kaya dapat talaga si Mabangag mamoyod na. Dapat talaga magurgur siya. Sooner or later. Naghihingalo na, nakita mo, hinihingal na. Tawag sa passport na ganyan, bakla. No, it's not baklas, palangga. Yung baklas, iba yun, tatanggalin mo. Ito, gumagawa sila, nagdo-duplicate sila ng passport. Yeah, duplicate passport. Yes, thank you, Wildflower. Dinoduplicate nila, double passport, yeah, para, no, yung sa dalawang bata, yun ang duplicate. Ito, ibang pangalan. Like, Charis, di ba? Sandro Marcos. Gumagamit siya ng ibang pangalan. Let's say, Escobar, yung pangalan niya. Ganyan. Okay? Para hindi makita yung kanilang travel history. At sila ay magkakasabwat. Wala yung baklas passport, that's long time ago. Hindi na uso ngayon yan. Digital na tayo ngayon. Maraming nakalusot dyan sa mga baklas passport na yan. Yung pangalan, kunyari, ito yung passport mo. Diba? Ito yung passport mo, ang pangalan, Juan de la Cruz. Tatanggalin lang yung picture, something like that, or palitan pangalan, diba? Noong unang panahon yun, marami nakapunta sa Amerika o sa ibang bansa, yung mga baklas passport na yan. That was before digital age. Right? Ngayon, mga kababayan, okay? Kaya itong ano na to, itong ginagawa ngayon nila ni Bangag, in advance yan. Alright? Sabi ni Ana, kumbaga sa pera, specimen, pero not for distribution. I think that's good explanation. Totoo. Okay? Yung friend ko, ganun din, inoperahan, hindi gaano makakain na mayat, makailang buwan, nalaman ko wala na pala siya, sabi ni Love. Kaya nga, konting dasal pa. Di ba, konting dasal pa? Okay? Konting dasal pa na, sabi ni Kati Binag, mas maganda na mag-live interview si Bangag, tapos mag-watch kami, then we will ask questions na live din, tapos sasagutin niya din ang live ang bawat tanong para nang matapos na lahat ng pagdududa. Sabi ni Kathy, game. Well, you know what I mean? Pwede talagang gawin yun. Kaso ayaw nga nilang gawin, di ba? Ayaw nilang gawin yun. Pero sabi ko nga, buhay pa si Bangag. Okay? It's a matter of time na lang, Sister Kathy. It's a matter of time or weeks, months, yan ang mga wishful thinking natin na sana talaga matapos na kasi lahat ng ito may katapusan. Kaya nga naglalabas sila ngayon ng mga statement True Madriaga na may plano ang kampo ni PRRD na igurgurin si Bangag, ganyan-ganyan. Sila nga ang gustong gumurgur. Sila yung may tayo ang may ebidensya na gustong gurgurin ang Pangulong Duterte. Yung pinakidnap, pinakidnap na si PRRD. Diba? Si Inday Sara. Ayaw na lang tigilan. Diba? Now what? Ano sinasabi dito? Teka lang. Ano sabi? Teka lang, mayroon si Inday. Inday lang. Magandang araw sa inyo lahat. Sa ating pagdiriwang ng buwan ng panitikang Filipino, dapat nating kilalanin ang isang mahalagang katotohanan. Ang panitikan ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay infrastruktura ng ating demokrasya. Panitikan. Ito ang pundasyon kung paano nananatiling tapat, matatag at gising ang isang bansa. Ngunit ang infrastrukturang ito ay nasa ilalim ng banta. Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, halos 25 milyong Pilipino ang nahihirapan sa functional literacy. Ngayon mismo, may isang inang hawak ang bote ng gamot na hindi niya lubos mabasa. May isang 20 anyos na pumipirma ng isang kontratang hindi niya maintindihan. Ang solusyon ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Ngayong buwan ng panitikang Filipino,
Hinihimo ko ang bawat magulang. Magbasa kayo kasama ang inyong mga anak. Magbasa sa Filipino, Ilocano, Hiligaynon, Bisaya, sa kahit anong wika na ginagamit ninyo sa inyong tahanan at komunidad. Ugaliing bumisita sa pinakamalapit na public library sa inyong syudad, munisipalidad o barangay. Hindi tayo makabubuo ng isang bansang mapanuri kung marami pa rin sa atin ang hirap umunawa sa binabasa. Ang bawat librong binubuksan ay hakbang tungo sa isang mas matalinong mamamayan. Siguraduhin nating nauunawaan ng bawat Pilipino ang mga salitang humuhubog sa ating buhay. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ganda talaga ni Inday, ano? So anyway, question. Meron bang mga public library yung mga barangay dyan sa atin? Isa pa yan yung problema natin sa Pilipinas, ano? Yan ang problema natin ng mga hindi pinupondohan ng gobyerno. Yung mga public library na yan, dati sinabi ko na yun sa inyo, dapat bawat barangay 1, 2, 3, 4 may mga public library. Ngayon, digital na, computer na. Pero alam mo, dapat ang gobyerno, talagang merong mga computers na available sa ating mga estudyante. Walang public library, sabi ni Joy. Okay? That's true. Yun ang pinaka-problema natin. Pero actually, okay, kung gagawin lang, sabi ni Sadi, kung gagawin na ng gobyerno, yung pera ay mapupunta dyan talaga sa education, sa mga kabataan, gagawa ng mga ganyang klaseng programa sa isang barangay. Let's say may mga 20 computers, or laptops, or kaya nga bigyan ng laptop yung mga bata, nakapos, di ba? Laptop, tablet, di ba? Tablet na owned by the government, ipahiram sa mga bata, kasi ngayon digital na di ba? Pero hindi naman gagawin yan ng gobyernong bangag. Okay, naalala nyo dati, namigay ako ng laptop. Not laptop ang pinamigay natin. Nagbigay tayo ng tablet. Okay, ilang bata din na kinabang sa atin noon, I think that's during pandemic. So, hindi nga gawin ng mga bangag yan. Kasi nga yung pera, tinatransport nila, mga palangga, every segundo, ninanakaw nila. Okay? Sabi ni Ana, nung panahon ni PRD, naging possible yan. Yes. Madam Maharlika, meron ang ibang barangay, pero di lahat. Kung meron man, obsolete na yung books. Alam mo, okay pa rin yung mga actual books. Okay, mga hardbound na libro, hindi na. Kasi ako nagbabasa, of course, digital. Pero pag ang libro, mas maganda pa rin yung libro talaga na libro. Okay? Kaya lang, sad to say, hindi kayo pinupondohan ng gobyerno ng bangag. Kasi ninanakaw nila every penny o every centavo, mga kababayan, at itatransport na nga sa iba't ibang bansa. Alright, sabi ni Axela, sakit ni bangag na cancer, walang lunas yan, kahit gamitan niya ng bilyon na pera. Ipagdasal na lang natin palangga, nakunin na siya ng demonyo na katulad niya. Alright? Dito sa Davao City, meron kaming public library, isang building 4 stories, maganda. Meron din kaming mga mobile library, sabi ni Malu Tipi. Yeah, maganda nga yan. Yung mobile library, dati meron sa Mikat dyan, na parang nasa Kariton ba siya? Mobile library. Yung tinutulak niya yung cart, tapos yung mga bata pinupunta niya sa Tondo o sa mga mahirap na lugar, di ba? May mga ganon. Sabi ni Ana, ang anak ko sa iPad na nag-aaral. Well, importante pa rin dahil ngayon digital, nagabayan talaga yung mga anak. Kasi wala na naman talaga tayong aasahan sa gobyerno kasi puro na lang pagdanakaw at pagdanakaw ang ginagawa nila. Kaya since ngayon, digital na, kailangan nyo lang ng wifi, di ba? Lahat ngayon nasa internet na. So, gabayan na lang talaga natin yung mga bata kasi wala talaga tayong maaasahan dito sa bangag administration. Paano ba ngayon? Magkano ba ang wifi na binabayaran nyo? Yung pinakamabilis dyan sa Pilipinas. Magkano ang wifi ngayon? At yung mga nagpapaload, di ba? Ano ba yung ginagamit nyo ngayon? Pasa-load, no? Yung nilaload lang? Ilang oras yun natatapos? Alright? Ilang oras na expire. 'Di ba?
May inoperahan, akong kakilala pero namatay din. Okay. So, yung friend ko, ganun din, inoperahan, namayat. Ayun na nga palangga. Tignan natin, kasi ang yabang-yabang, di ba nga, kaya i-record yun na yung jumping jack niya, yung mga patakbo-takbo niya, at nang machoy siya. 1,699 monthly. Okay, sabi ni Ana, tas may 2K, internet, nagloloko pa, that's what? $50, 2K, o $40. Dito, hindi ko alam, hindi kasi ako nagbabayad. Hindi ako nagmamanage sa pagbayad. Siguro mga, I don't know, dito. Magkano ba dito? 50, 100? Siguro mga ganun din. $69, 70, mga ganyan. Sabi ni Eloisa, dito sa Pasig City, malapit sa Cathedral, under LGU yun, malayo sa amin. Dapat i-allow ng students sa public schools gumamit ng books sa library. O dapat talaga ganun. Starlink, 3,800, yung kay Elon. Yan ba yung pinakamabilis? Mahal yan. Yung iba daw 100,000, grabe, no? Imagine mo, internet, 2,000, 3,000. Tapos, yung sweldo mo, magkano lang? Kaya gutom talaga kayo dyan. Yeah. Yung isa, 1,000 pesos lang, mabagal siguro yan palangga, ano? Rubiro ka, mabagal siguro yung 1,000. 2.5 kami sa 2.5K sa PLDT. Anyway, mga kababayan, mga palangga. So ngayon, itong laban talaga natin, right? Right. Right. Mukhang tanga si Bangag, oh. Oh my God. Tika mo, oh. Sinabi, ano to mo? Oh, ito, tika mo alam mo dati taga-timpla niya lang ng kape yan. Tika mo yung mataba na yan. Oo, binigyan ko pa nga ng tsokolate yan, eh. Mukhang patay gutom yan dati nung pumunta ako sa opisina ni Bangag, nung pinapunta nila ako. Ayan, oh, lumubo na, oh, nakalala mo ng pera ng bayan. Ayan, oh. Wag kang masyadong masaya Bangag, baka bigla ka na lang matumba. 'Di ba? Wag siya masyadong masaya, baka bigla na lang matumba. Ang tagal daw mamatay ni Ngagba, sabi ni Rob. Malay mo malapit na. Okay? So, again, itong ano na to, itong laban natin, kaya sabi ko sa iyo, ayan, maya-maya, oh, dapat magano na ako, 3 a.m. 15 minutes na lang, magkukulam. Di ba? Magungulam na tayo. Sabi ni Yul de Vera, mukhang tanga lang. Okay? Pero nakita ko kanya, affected siya. Galit na galit siya sa mga nagpapakalat daw ng fake news. Kung di ba naman siya julul, di ba? Dapat araw-araw talaga siya lumalabas. Right? Mukhang nakabatak, sabi ni AI. AM. Di ba? Sabi ni Yul, ayan. Yeah, shout out sa iyo palangga from Marilao, Bulacan. Dapat araw, baka AI. Hindi naman AI, nandoon yung mga media. So, ano na siguro yan. Or ano na yan, baka konting-konti na lang yan. Konting-konting kembot na lang yan. Sabi ko nga sa inyo, yung may mga taning, hindi naman gaganon ka na kaagad, na mamamatay ka na. Malakas ka ngayon. Bukas, pag bumagsak na lahat ng vitals mo, dahil sa sobrang pag-addictus niya, alam mo, sabi ko naman sa inyo, pag inadya ng langit, iaadya ng langit yan. Papadukot na ni Satanas yung mga demonyong yan. Jumping jack ang binugad di Bangag. Okay? Ang tao at lagay ng ang lagay ng ekonomiya, the irony, sabi ni Kamsat. I know. Ngayon sinabi niya kinansel na daw niya yung ano tawag diyan? Yung excise tax. Okay? I don't know kung ipapatupad nila yan dahil puro naman kasinungalingan yan, eh. Puro kasinungalingan gagawin ni Bangag. Sabi ni Dark Body, double na po siguro yan. Laging naka-shades. Yun, tayo mo, hanggang ngayon, di ba? Ayaw nyo pa rin maniwala. Hindi ko kayo masisisi. Hindi natin masisisi ang isa't isa. Kasi nga ginagago tayo, eh. Maglalabas ng picture na AI, tapos ngayon maglalabas ng ganyan-ganyang jumping jack. Kaya, marami talaga hindi nako-convince sa ginagawa ni Bangag. Pero again, hindi naman talaga nila maitatago kung mamamatay na siya anytime soon. Sabi ni Rose Ann, try din ni Bangag na mag-drug test para kung di ba talaga siya addict. Exactly. Pinapagawan pa siya ng kaharian ni Satanas. Pwede. Okay? Pwede mga palangga. Okay, tingnan natin itong mga kasinungalingan nitong Bangag na ito. Tingnan natin. Ano pa ba mga eksena?
Wala 'to si Castro, puro kasinungalingan na itong mga ginagawa nito. Hindi 'to namumulta si Bangag. Hindi namumuliti si Bangag. Hindi namumuliti nagpa-kidnap ng dating presidente. Hindi muliti ka araw-araw nagnanakaw ang hayop niya. Mukhang tanga si Bangag talaga, oh. Yeah. Ano not excise tax, yung VAT, di ba? Yung VAT daw tinanggal. Well, sabi niya, okay? I don't know kung anong pinagsasabi dito. Lahat puro kasinungalingan. Okay. So, nagsalita na pala yung abogado yung legal counsel ni Inday Sara. Sabi ni Attorney Paolo Panelo, okay, ito ang sinasabi niya. They talk about Ramil like he's the smoking gun. He's the missing link to all of this. When really we think he's the weakest link. Exactly. Kasi nga, di ba, yung sinasabi natin kanina, na wala siyang maipakita na ebidensya. So ito, pinangakuan ni Bangag to. Tsaka diba sinabi ko sa inyo, si bakla pumapasok doon, yung nangingikil sa akin ng pera dati. Pumapasok doon sa kulungan. Tsaka si Dilima. Well, alam niyo na yan. Okay? O, sabi ni Bangag, hindi tayo, kanina sinabi sa speech hindi tayo titigil hanggang maramdaman ninyo ang tunay na ginawa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Really? Nakita niyo ba ang ginawa nilang ordinansang kasinungalingan? Ordinansa na hinuhuli nila yung mga nakahubad na damit? O anong ginawa ni Boying Remulla? No, not Boying. Ni Pokido. Okay? Diba? Ni John Vic Supot. Alright? Nag-sorry siya. Dahil hinuli nila yung lalaking nakahubad na nag-aalo lang ng semento. Dito mo makikita na palpak talaga ang bangag na administrasyon na ito. Yung kanilang mga ordinansa, hindi naman actually ordinansa, dikta. Dikta, di ba? Inamin niya na nagkamali siya. So, ang dami na nahuli, natikita na. Ito ba yung gobyerno ninyo na gustong maramdaman ninyo? Sabi ni Bangag, ang ginawa pang araw-araw, yung mga nakahubad, hinuhuli. Pero yung mga adik, namamayagpag. Tignan mo kakaiba. Panahon ni PRRD, yung mga adik, pusher, drug lord, lahat na, di ba? Ito ay pinahuli o kung gusto nila rehab sila. Sa panahon ni Bangag, ay hinuhuli mga nakahubad na mga inosente, walang kaso, walang hindi adik, mga nagtatrabaho. You know what I mean? So yan, tignan nyo. Matuwang-tuwa yung mga paid stream media dahil nag-jumping jack si Bangag. Okay? I'm happy that I'm healthy. Julul. Okay? Okay, ito. TRO petition versus House subpoena para sa tax records. Naghain daw si Attorney Mans Carpio, okay, kilala naman ang asawa ni Inday Sara, ng petisyon din sa Regional Trial Court para humiling ng 72-hour o 20-day temporary restraining order laban sa subpoena ng House Committee on Justice. Sa naturang subpoena na may date na March 31, humingi ang committee ng kopya sa income tax, yung mga maletas kongresistas. Also, naghain din siya ng TRO. Okay, saan niya yung mga update ngayon? Well, pagdasal lang natin talaga na si Bangag ay matumba. Habang nag-jumping jack ay matumba. Kasi ito pa rin yung issue Ito yung ina-highlight nila. Ngayon, ito yung na-highlight ng paid media na healthy si Bangag, patakbo-takbo, pa-jumping jack, tapos mamaya hingalin, sisinghot na naman siya, at sooner or later, bigla na lang siya babagsak, diba? Tapos sasabihin niya tayo nag-fake news, pero sila ang nagpapakalat ng fake news. Sila ang nagpo-post ng mga fake pictures. Yes, excise tax. Tama ka palangga. Inalis na raw ang excise tax sa LPG at kerosene. Bumaba na ba? Umepekto na ba right away? Kumita muna yung kanyang mga kasabwat na oligarko bago siya nagganito-ganito. Lahat puro na lang kasinungalingan. Oh, wait a minute. 13
Bukas na pala dyan, ano? 13 ngayon dito. So, dyan sa inyo ay 14? 14, yung kanilang maletas, yung kanilang hearing, yung mga maleta kongresistas, yung pagpapatawag, di ba, kay Inday Sara? 14, ano dito sa atin? Advance kayo dyan. 13 pa rin, yaya, kasi madaling araw na dito. Alright. O, tayo mo ang media. Lahat, highlight, si Bangag, healthy, ganyan-ganyan. Pero wag ka pa sisiguro, Bangag, dahil pag umepekto na yung kulam natin, anytime pwede ka na bumagsak. Sabi ni Clarissa Taratara, puro daw pintas ang ginagawa natin. Okay? Sa Bangag. Pero wala daw tayong solusyon. Bakit tayo ang magbibigay ng solusyon? Nasa atin ba yung pera? Hawak ba natin ang budget for 2025, 2026? Tignan mo itong ulol na to. Sabi niya, ang Pangulo lamang, ang administrasyon na ito, ang siyang nag-iisip kung ano ang pwedeng gawin. Julul! Kung nag-iisip talaga siya, tama lang dahil nasa inyo ang pera, nasa inyo ang budget. Kaso lang hindi nag-iisip ang Pangulo mong Bangag. Sumisinghot at patuloy na nag-iisip kung paano itatransport or nanakawin or ililipat sa mga offshore accounts ang pera ng bayan. Ito yon mga kababayan. Ito lang yung na-highlight nila. Walang ibang balita kundi puro ganito. 'Di ba? Patikos na daw tayo ng batikos, wala daw tayong naitutulong. Ano may tutulong natin? 'Di ba? Gusto ko ngang bigyan ng livelihood program. Okay, ang mga lahat ng walang trabaho. Magagawa ko ba 'yon? Oh, tayo ba ang presidente? Tayo ba may hawak ng budget? Ay, nako. Nakunan ko yung chopper na yung medyo hindi lang masyado clear, sabi ni Yul De Vera. Okay, anong chopper palangga? Alright, okay, now I'm gonna gorgor this person, yung troll ni Bangag. Okay. Yes. Baka bukas makalawa, dead ball na siya. Okay? Yes, pwede talaga yon. Priscilla Farmer. Anyway, mga palaga, wala namang bago. Okay? Wala namang bago, kundi lahat kasinungalingan. So, ipagpatuloy nyo lang yung wishful thinking ninyo na sana si Bangag ay matumba na anytime soon. Alright? I'll see you again later. Ay, nako. Sabi ko nga, araw-araw, kung epekto lang yung mura ko sa mga Bangag, patay na silang lahat. So, papakita natin sa inyo ang kopya at babasahin natin ito. Republic of the Philippines Regional Trial Court, National Capital Judicial Region Branch 147, Makati City. The people of the Philippines, okay, versus Francisco Austria Barzaga alias Kiko. Okay, may nakalagay dito. Ito yung warrant of arrest. Basahin natin. Hintayin nyo yan. Yan yun, mga kababayan. Now, anong nakasulat dito sa warrant of arrest? Alright, basahin natin. Warrant of arrest. To any officer of the law, you are hereby commanded to arrest Francisco Barzaga, who stands charged with the offense of cyber libel under Section 4C 4 of Republic Act number 10175, and bring him or her them forthwith before me to be dealt with according to law. The bail for the release of the accused in this case is fixed to 48,000 pesos each for 8 counts of cyber libel. Okay? Under Section C, 4 of Republic Act, which may be furnished by the accused or a bondsman in the form of corporate surety, So, mga kababayan, ang binayaran ni Kiko Barzaga ay, kung 8 counts yan, ito natin, 8 counts, that's 300 something, no? Ito natin yung calculator. Okay. 48,000, 48 times 8.
Okay? So 384,000. Okay? 384,000 yung bail niya. So ganito ang kabayaran kapag ikaw ay nagsalita para sa Pilipino. Ito ang kabayaran kapag ikaw nag-expose sa mga pagnanakaw. Ito ang kabayaran kapag nanindigan ka para sa iyong bayan. Alam nyo, kung ako ay nandyan sa Pilipinas, matagal na akong namatay o ginurgur ng mga yan. Okay? Dahil sabi ko nga, ako ang unang kinasuhan ng mga yan, ng cyber libel. Hanggang ngayon, may existing warrant of arrest si Palangga ninyo at hindi lang yan iisa, dalawa, tatlo, marami. Baka, sabi ko nga sa inyo, 1,000,000 warrant of arrest. Baka ang itinanim sa akin ng Bangag Administration ni Lisa Tanas. Diktador talaga si Ngagba. Sabi ni Encar, tama, si Kong Leviste, Kong Kiko, needs a very good lawyer. Yes. Kasi, ganito ang ginagawa ng mga bangag. Kapag nagsasabi ka ng katotohanan, kakasuhan ka. Ako nga, di ba? Ginastos nila ang milyon-milyong pera ninyo. Yung mga proxy cases sa akin, dinala hanggang Amerika at patuloy ko nilalabanan. Tignan mo, dito kasi, okay, civil case lang yung ano na yan, yung defamation, chuchu na mga ginagawa ng bangag na pagtatanim-tanim, pero dito hindi kriminal. So, hindi applicable sa akin yung ginagawa nila na katulad kay Kiko, katulad sa iba pang mga kinakasuhan, hindi nila ako mamagshot. Yan ang gusto nilang gawin sa akin. Sa inyo, kay Kiko, kay Leviste, I don't know kung gaano kalalim yung mga sinasabi ni Leviste at iba pa. Di ba? Yan ang gusto nilang gawin. Di ba kinasuhan din si Leviste? Lahat tayo kinakasuhan. Tamo si Spokes Harry. Nasa Vienna, Austria. Di ba ganun din ang gusto nilang gawin? Yun talaga yung i-mugshot ka para ipahiya ka. Kaya sabi ko, kulang ang ulo ni Bangag. Mali nga yan si Baste. Mali yan, mali. Kulang ang ulo niyan, Baste. Dapat ulo nilang lahat. Di ba? Pagbayaran nila lahat, baka matanggal yung ulo ko. Sandali lang. Baka yung ulo ko unang matanggal. Parang lumuluwag. Sandali lang. Lumuwag yung ulo ko eh. Sandali lang. Kanina pa kasi nakasuot to. Parang Justin Bieber ang dating pangina. Seryoso usapan naging Justin Bieber. Okay. Okay, ang ating ulo kasi gulat kayo matanggal na yung ulo ko. But sa seryosong usapan, mga kababayan, ito na yung bunga ngayon na ginagawa ng Bangag Administration. Hindi na ito, matagal ng bunga. Right? Matagal na nilang gusto talaga tayong gurgurin. At ito si Kiko Barzaga nga. Iyan ang sinampulan. So, kaya yung iba takot magsalita kasi baka magurgur. You know, tayo lang ang malakas ng loob kasi hindi tayo takot magurgur dahil makipagurguran tayo kung kinakailangan. Okay? Sabi ni Vivian, hi Maharlika, good evening. I have been here in the Philippines for 2 months. Now it's hard to catch up with different time zone again. Okay, kala ko mayroon tayong balita. Hi Ma'am Vivian, thank you very much. Yeah. So ini-intimidate nila, tinatakot nila, o worst case scenario ay gugurgurin na. Kaya nga 'di ba yung dating kasama natin, you know, yung sabi ko yung POC lang nag-iingi sa atin ng pera, bumaliktad. Kasi takot sila. Kung hindi yan bumaliktad, baka patay na yan. Or katakot-takot na kaso, di ba? Ito kaya dapat talaga mawakasan na itong Bangag Administration na ito. Dapat mga kababayan, matapos na talaga sila dahil sobra yung panggigipit nila sa atin. Tingnan natin kung ano pa mga sinasabi nito. Here we go. Grabe, di ba? Panggigipit ng mga jotang genimis na to. Ano sinasabi dito sa balitang ito? Okay. For district, okay, wala namang bagong although hindi siya nakulong dahil nagpiyansa nga siya mga kababayan. So, okay, tamo, hinedline nila lahat. Ito yung gusto nila, okay? Hinedline nila lahat mga kababayan. Ayan, trending ito. Trending itong pag-mugshot nila kay Kiko Barzaga.
Lahat mo. Lahat, simulcast sila lahat. Ito ang gusto nila talagang gawin. Ayan. Tayo mo, tuwang-tuwa. Okay? Tuwang-tuwa ang mga makakaliwa at mga makabangag. Kampik sa kampi sila, pero yung mga vloggers na nagpapakalat ng mga kasinungalingan, yung mga bayaran ng mga bangag, nandyan, protektado sila. Pero may araw din kayo mga putang ina ninyo. Darating din ang panahon, lalo na si Bangag, na mabitay yung mga yan o magurgor sila ng tuluyan. Kaya hindi lang isang ulo ang kailangan. Lahat ng ulo ng mga kawatan, dapat talaga sila ay mapagbayarin sila. Ngayon, mga kababayan, ito yung larawan. Di ba? Ito yung larawan ng Bangag administration na 2022 pa lang sinasabi ko na sa inyo na talagang pag hindi natin tapusin yang mga yan, hindi kayo nanindigan, araw-araw ganito ang mangyayari. Okay? Pangulong Duterte, ginagawa kay Inday, ginagawa sa lahat ng mga nagsasalita. Malinaw pa sa sikat ng araw na nasa diktadurya na kayo. Tingnan mo ngayon si John Vic Remulla, di ba? Nagyabang-yabang ang gago. Nang nagpa-interview siya, nagtawa siya ng parang akala mo demonyo. Ano ang sabi niya? Huhulihin daw niya si Spokes Harry Roque personally. Okay, tingnan mo natin ha. Personally, huhulihin niya ang Harry Roque sa Vienna. Mukhang napablatter na siya doon. Baka na-report na siya. Diba? Doon sa Vienna, baka siyang huhulihin. Dahil sinasabi niya na inaantay lang daw nila ang red notice. Dati naman sabi niya may red notice na. Julul talaga to. So ngayon, mga kababayan, dahil sinasabi ni Harry Roque na hindi pwedeng gawin ni John Vic Remulla na nahuhulihin siya personally ni John Vic Poquido. Alright? Kasi ongoing yung kanyang asylum visa application. Dahil magaling nga si Harry at inilecturean niya itong si John Vic Remulla, John Vic Poquido na hindi niya pwedeng gawin na panghihimasukan or wala siyang jurisdiction sa Europa o sa Austria na manghuli ng gusto nilang hulihin dahil gusto nilang kidnapin. Magiging kidnapping nga yan. Yan ang sabi ni Spokes Harry. Hindi po pwede yan dahil may batas na sinusunod. Okay? Ang refugee law. Okay na, hindi mo pwedeng hulihin ang isang taong nakaprocess. Now, nakaprocess ang kanyang application. Ano ngayon ang sinasabi nito ni John Vic Remulla? Tiyan mo nagpalusot. When I say personally arrest, hindi ibig sabihin ako ang aaresto. Ano ibig sabihin? Personally. Person in person, personally, ikaw ang nagsabi, I will personally arrest. Bobo din talaga. Sabi nga niya, raw force siya. So nakita niyo ang pagiging abusado ng mga ito. Pero pag hinampas mo ng batas, sinampal mo ng batas, well, sa Europa ang batas. Kaya hindi sila basta-basta makakaporma na ipapadukot o ipapaaresto katulad ng ginagawa kay Kiko Barzaga. Now, sabi ni John Vic Poquido, wala naman akong authority dyan. Tapos ang yabang-yabang niya. Nagtatawa siya mukhang demonyo doon sa Channel 5 ba yun? You know, nambubuli kay Harry Roque. Tapos nilecturean siya, patawa-tawa pang mga, patawa-tawa pa yung mga demonyo. Nung sinabihan siya ni Harry Roque na wala kang karapatan, di ba, wala kang power, wala kang pandato na mag-aresto personal sa katulad ni Harry Roque na may ongoing application sa kanyang asylum visa. Nakita nyo? Ngayon kumambyo siya. Sabi niya, so we will coordinate. Si Poquido to si John Vic Poquido. So we will coordinate with the necessary authorities para gawin yan. Procedure will be done and all proper methods will be done if the arrest is warranted already. Pero sinabi niya, pupunta, pero nung nakaraan, nagyabang siya, pupunta na ako ng Austria, ganyan-ganyan, naarestuhan ko si Harry. Kasi mga kababayan, hindi naman ang purpose talaga, John Vic Remulla, Poquido, magsabi ka ng katotohanan. Ang totoo, alam mo na wala kang kapangyarihan para arestuhan si Harry Roque. Kaya nga ang tanong ko sa iyo at ang tanong ng bayan, pupunta ka ba dahil bibit-bitin mo yung bilat mo? Yung si Poquido o iba pang mga kipay? Pupunta ka ba sa Europa, sa Austria at lulustayin mo ang pera ng bayan para doon kayo magtsuktsukan dyan sa Europa, dyan sa maliit mo, sa pisot mo? Diba?
Hindi mo pa nga nasasagot eh. Kung galing ba sa pera ng bayan ang Porsche at Lexus na riniragalo mo doon kay Pokido, sabi ng mga nakapaligid sa'yo. Di ba? So, magpaliwanag ka. Wes, alam ko naman di ka magpapaliwanag, pero ang aking assessment, ang nakikita ko dyan, Pokido, John Vic Pokido, ang nakikita namin yan, pupunta ka sa Europa para magpasarap. Hindi para mag-aresto dahil alam mo wala kang kapangyarihan mag-aresto dahil sinabi mo naman talaga ngayon. Hindi ka pupunta doon para kay Harry Roque, gagamitin mo lang yung issue ni Harry Roque, gagamitin mo lang yan para makatsuk-tsak ka doon, no? Sumagot ka. Para makabiyak ka ng bilat. Yun ba ang gusto mo? Para makajiyot-jiyot? Tama. Yeah, Vega Warp. So baka yun lang ang gusto mo pupuntahan. Gagamitin mo si Harry Roque para mabitbit mo ang Pokido para mag-jiyot-jiyot. Si John Vic, nagjiyot-jiyot sa mga bilat, nagbika-bika. Alam mo yun? I don't know, mga kababayan. Sabi ko nga, nung nakita ko si Kiko, na minagshot sila, nalungkot ako. Kasi ito yung larawan ng pagigipit. Kasi nakikita ko yung sarili ko, yan, congressman pa yan eh. May pera yan. Pero minagshot nila. Na-arrest, will sumuko. Di ba? Which is unfair sa Pilipinas. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi ganyan hinayaan lahat magsalita. Magsalita kayo hanggat gusto ninyo. Kung ano-ano ang mga sinasabi, di ba? Sa ganun din ang sinabi na kay Pangulong Duterte na mamamatay na si Pangulong Duterte nung time na yun. Dinedba ba ng kaso ba? Nanawagan ba si Pangulong Duterte sumulat ba si Pangulong Duterte kay Zuckerberg para ipa-take down yung mga pages natin? Wala namang ganun, di ba? Sa panahon ni Bangag, ito ang napapala ng mga taong nagsasalita. Katulad ni Kiko Barzaga. Nakita naman natin, nagbibideo si Kiko, tinanggal nila, pinulitika nila, sinuspende nila. Ito yung larawan. Yes, ito yung larawan ng Bangag. Sabi ni Nancy, yeah, baka na talaga ni Charis yan. Ng mga magnanakaw, sila yung nagnakaw, tapos sila ngayon ang talagang ginagamit nila ang kapangyarihan ng batas para i-mugshot, para hulihin, kasuhan o patayin o whatever. Si Barzaga, kita-kita niyo naman ang ginagawa kay Inday Sara, ginagawa sa akin, kaya ako nga may assassins pa silang pinadala. Alam nyo yan. Mas malupit yung pinasabog ko, yung pulboronic video nila, yung Coca-Cola video nila, yung mga anomalya nila sa pagpapanalo ng loto, yung mga putang inang yan, mga magnanakaw, yung mga hayop na yan magkakasabwat. Kaya kulang talaga ang isang ulo, basti. Dapat sila bitaying lahat. Sabi ko nga, dapat silang tunawin sa ngalan ng batas. Kaya pag si Inday naging presidente, magkaroon ng Department of Gurgur. At ako na ang mamahala sa Gurgur Department. At lipulin natin silang lahat. Retroactive ang batas. Iselya Electrica yung mga hayop na yan o sa bangin, o executive number 1. Remember that? Walang mangyayari sa Pilipinas hanggat nandiyan yung mga bangag na yan. Kaya dapat talaga silang managot. Araw-araw, nagagalit tayo dito. Ito yung kapalit ng pakikipaglaban namin. Ito yung kapalit ng boses namin dahil pinaglalaban namin yung inyong sitwasyon, yung inyong nararanasan dyan. Yes, Sunny. I don't know kung nasaan, hindi pa siya nagbe-message. Di ko alam, pinatahimik ba siya, si Dean? O ginorgor na ba siya? I don't know. Kasi recently, hindi pa po kami nag-uusap simula nung pagkagaling ko sa Austria. So, I don't know. Ito. Pero ako, I will assure you, sabi ko naman sa inyo, hanggang buhay ako, hanggang may pumapatak o dumadaloy na dugo sa katawang ko, makikita niyo ako dito. Hindi man everyday, consistent na makikita niyo yung alindog ko dito na nakikipaglaban sa mga hayop na to. Kung pwede nga lang, bumalik tayo sa Stone Age. Walang batas.
Kahit wala nang armor, 'di ba? Wala nang mga ganun-ganun ng panahon ng romance na may mga ano tawag diyan? Yung parang may mga bakal-bakal, I forgot the term, na may mga suot ka tapos maggaganon-ganon kayo. Kahit wala nang mga ganung wala nang mga ganung preparation. Kamao sa kamao na lang, alindog sa alindog. Ako na ang susolba at tapusin na natin silang lahat kung pwede lang. Kawawa kayo eh. Sobrang kawawa na yung bayan. Sobrang nakakagalit dahil yung isang Kiko Barzaga ay, although, nakalaya naman siya. Pero ito nga yung gusto nila eh. Mamagshot tayong lahat at gagamitin nila and forever ito na magshot siya. At I hope, Bangag Jr., soon, hindi ka lang mamagshot. Madukduk ka na. Diba? Madukduk ka na ng tuluyan at nang matapos na ang paghihirap ng bayan, kasama ang asawa mong kidnapper, kawatan ang pamilya mong mga adiktos. Sana matapos na kayong lahat at mapagbayaran niyo talaga ang lahat ng panggagago ninyo. Nakita nyo? Sobrang diktadurya na ito mga kababayan, but still ang ating mga PNP, AFP, ganun, tahimik pa rin sila, wala silang pakialam sa inyo. Kaya nga, ginawa ko naman yung part ko bilang ipinanganak sa Pilipinas. Yung part sana ng mga nasa kapangyarihan katulad ng AFP, PNP na manindigan para sa inyo. Paulit-ulit na lang po ito, napoprostrate na kayo, nagagalit na kayo. Okay? Mas masahol pa kay Adolf Hitler ang bangag, sabi ni Vega Warp. Yeah.